Welcome! This is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 26. And today is April 28, 2026. Hala, ipa-May na pala. And it's a Bible Tuesday night. Birthday month mo na, Tata Bert. Malapit na. Yan. Kaya kailangan mong pahinga, bakasyon. Diba? Treat yourself. Ayan. Kamusta po kayo? Good evening. Kamusta ka po, Tata Bert? Ito, talagang grabe ang init lang talaga. Okay naman, yun nga lang talaga mainit ang panahon ngayon. Yan. Grabe. Ano yung heat index sabi mo kayo, Tata Bert? Naglalaro sa Metro Manila, naglalaro ng 40 to 42 degrees centigrade. Kaya pala ang ano sa ulo, masakit po. Ayan. Para nag-usap na naman tayo ng shade of, iba lang yung shade natin, pero pink naman tayo, Tata Bert. Ayan. Kamusta po kayo? Sana po, okay lang kayo, pero uso talagang sakit. Ay, oo. Kaya, Yan, hanggang sa ganyang init ang panahon na yan, may mga ubo, sipon. yes. Diyan lumalabas yan, ha? Hindi na sa basta taga-lamig, sa tag-init din. Lumalabas po yan. Ayan. Lalo na ngayon. Ako, grabe talaga. Ingat lang po talaga sa panahon ngayon. Ingat, dahil pagka ganyan mataas masyadong heat index, alam nyo naman, nagkakaroon yung mga tinatawag na heat cramps. Yung stroke, tsaka yung exhaustion. Ingat-ingat lang po, laging ugaliing magdala ng tubig lagi. Dapat laging may stay hydrated. Yes. Drink your water. Ayan. Tata Bert, kamusta ang mga magagandang balita po ba? Wala akong nakuha, nakalap, na maganda. Ang nakita ko lang na magandang balita yung nangyari sa isang Pilipino na naman. Siguro yung pamilyar ka na sa kanya. Opo. Si Mati Hunyosa. Wow. Yan. Kita mo naman ang karangalang ibinigay niya sa mga Pilipino. Grabe. Oo. By getting his second golden buzzer sa British Got Got talent. Talent. Oo. Grabe, no? Na-overtake na natin, Tata Bert. Parang Lasal alumna yan, ha? Alumna talaga po. Wow. Congrats, Graduate Mati. ng Lasal. Grabe ang boses. Parang out of this world. Talaga. Yan. Sa mga hindi po makakaalam, pwede po panoorin mamaya. Search yung Mati Hunyosa, Britain's Got Talent. Ayan. Sige po, Tata Bert. Ano bang, mo? Wala ko nakuha ang balita. Ayun. Ako may share ako, Tata Uy, Bert. sige. Nung weekend ko. Kasi meron ako mga former office mates Uy. na matagal na akong gustong kitain. Kinita ko po sila. Tapos, parang akala ko napakaganda nung pagkikita namin. Kasi, parang naging emotional, physical, spiritual, mental, yung parang makikita lang kami, parang naabot doon. Kasi unexpectedly, nung pauwi na dapat ako, uwi na ako. Kaya sabi nung isa kong dati, Jet, try mong sumama sa akin, doon nagsisimba. Catholic church naman. Okay. Pero, kakaiba yung Catholic church nila. Yung may mga, mas marami silang worship. So, may banda, kumakanta. Di ba usually, kilala natin silang Christian, ganyan. So, yung natutuwa ako kasi, di ba yun yung, lagi ko kinakwento sa inyo, Tata Bert. Gusto ko yung nagpipraise, kumakanta, kasi ramdam mo talaga yung presence ni Lord. Di yun. Tapos nakatawa, sabi ni Father, sino mga first timer dito? Sabi ko, wag mo kong kasi baka papuntayin ako. Pero, yung nangyari talaga is, napaka-timely kasi ang responsorial psalm noon, Psalm 23. Noong nagpunta ako. And nagulat nga rin yung friend ko, sabi niya, alam mo, Je, usually wala si Father ng ganitong, parang every other week siya. Kaya nagulat sila nandun. So parang meant to be. Tapos medyo natapos yung misa, kinuha ko yung phone ko. Tapos pinakita ko yung Psalm 23 na dala-dala ko yung bigay ni Senyor. Tapos nagulat siya. Sabi niya, parang yun lang, parang yun din yung pinag-usapan sa homily na parang if you open your heart, you are meant to where you should be. Kasi ako, hindi naman ako yung parang, ayoko dyan. Yung kahit, alam naman natin na 100% yung faith natin build. Ako, na-build lalo dito dahil sa center. Nandun pa rin, pero hindi naman ako yung close ang doors to. Diba? Kasi inaya lang naman, maganda naman yung makisalamuha ka.
Tapos, after nung mass, kinausap kami ni Father, nagkataon na hindi niya pa alam yung mga ginagawa po namin sa buhay niya. Tinanong niya, kunento niya, alam niyo, meron akong mission na gusto, project na gusto simulan. May mga anak na mga street sweeper, yung mga nagtitinda sa labas. Gusto niya daw, syempre, as much po, ayaw niya mag-end up na ganun din ang trabaho. Kasi usually ganun po nangyayari. Dahil hindi nakakaroon na maayos, ganun. Tapos gusto ko sana i-build yung confidence sila, mag-apply sila ng work, makakuha sila ng magandang trabaho. Tapos lalo kaya nabutan si Father kasi nung nagkwento kami na recruiters kami, yun, parang parang sakto na nandun ako, andun kami, tapos yun yung binabalak niyang mission na start. So, parang gusto niya, yun, parang, kumbaga mangyayari sa Tabert, may workshop namin sila, tuturuan namin sila paano sa interview, yung mga, para mag-start sila. Sabi ko, wala lang. Yun ang ibig ko sabihin na parang na-orchestrate. Kasi dapat, actually, uuwi na po ako pero biglang, ay, hindi, check, nga pala gusto mo ba sumama? Yun. So, yun yung ma-feel mong may mga purpose. Talaga. Yung mga, di ba? Ayun. So, wala na. Gusto ko lang i-share na may mga bagay na, kunwari, akala nyo, tawag dito, may nalaglag kang wallet, di ba? Alis ka na. Tapos may irita ka kasi malilate ka na. Hindi nyo alam, si Lord, sinisave ka sa possible na aksidente, yung mga gano'n. So, yun lang, Tata Bert. Share ko lang. Kasi, napaka-timely. Na kami pa yung nakausap ni Father. Yun. Anyway, yun po. Nice. Yes. Thank you, Lord, sa magandang na yun. Experience. Batiin ko lang pa si Ate Irene. Hi, Irene. Miss Cynthia de Jesus Alcantara. Hi, Sin. Tita Belen. Zelensky. Opo. Miss Lourdes Valmores. Tita Helen Tolentino. Sabi po ni Ate Irene, dito po, malakas ulan ngayong hapon. Medyo nabawasan ng init. Meron ganyan may mga instances na ganyan na Kaya sobrang po. Ayun. Ayan, at least medyo na ano. Ayan. Hello po, Miss Erlinda Omania. Po. Ayan po. So, yun naman, Tata Bert, ang Ganda yan. Senior mo na yan. Opo. Sabi ko, ay share ko to sa AGT. Ayun po, sa Bible reading, pa rin po kami, Ezekiel. Yes. Ay, sana napanood niyo po pala yung EGT namin ng Friday, gines namin si Mamita. Ganda ng usapan natin mga Tataber, mga summer escapades. Nakilala niyo ng gusto si Tata Bert sa kanyang paglalangoy. Ayan po. Magbabasa na po ba tayo, Tata Bert? Ikaw, pwede naman. Ayan. Good evening, Mamita. Speaking of the angel. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 30. Ang magiging wakas ng Ehipto. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka. Sabihin mo sa kanilang, ito ang ipinapasabi ko. Matinding kapighatian sa araw na iyon ang darating, sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Magdidilim ang ulap sa araw na iyon, araw ng paghuhukom sa lahat ng bansa. Sisiklab ang digmaan sa Ehipto. Maghahari sa Ethiopia ang matinding dalamhati. Kapag namatay na sa Ehipto ang maraming tao, sasamsamin ang kayamanan ng buong bansa at iiwanan itong wasak. Sa digmaang iyon ay mapapatay ang mga upahang kawal ng Ethiopia, Libya, Lydia, Arabia, Kub at ng aking bayan. Ipinapasabi nga ni Yahweh, mapapahamak ang lahat ng tutulong sa Ehipto. Ang ipinagmamalaki niyang lakas ay ibabagsak. Mula sa Migdal hanggang Sevin, lahat ay kasama niyang pupuksain sa pamamagitan ng tabak. Siya ay magiging pinakamapanglaw sa lahat ng lupain. At ang lungsod niya ay isang puok na wasak na wasak. Kapag ang Ehipto ay akin ng tinupok at ang makakampi niya ay namatay ng lahat, makikilala nilang ako si Yahweh. Yan. Ehipto naman ngayon. Ito. Pinasabi naman ni Yahweh through Ezekiel yung mangyayari sa Ehipto, yung magiging wakas ng Ehipto. Ang Ehipto,
yung Egypt, no, noong panahon na yon ay isa sa tinatawag na malakas na bansa. Dahil nga isang mayaman ding bansa ito at maraming mga kawal. Pero karamihan sa mga kawal niya ay mga mersenaryo. Kaya ganyan yan. Maliban doon sa sarili niyang kawal, may mga mersenaryo din yan. Dahil maraming mga kaibigang bansa ang Ehipto. Actually, yung Israel dito, particularly yung Judah, naging kaibigan din ng Ehipto. Pero may ginawa kasi yung isang hari nito na kasalanan, kaya napalayo ang Ehipto. Yan ang nangyari dyan. Ang bansa na sumakop dito sa Ehipto at binabanggit dito na daranas ng matinding pagkawasak ay ang Babylonia mismo. Kaya dito binanggit na rin na magdidilim ang ulap sa araw na iyon, araw ng paghuhukom sa lahat ng bansa. Sisiklab ang digmaan sa Ehipto. Maghahari sa Ethiopia ang matinding dalamhati. Sisiklab ang digmaan sa Ehipto at maghahari din sa Ethiopia. Bakit masasama ang Ethiopia? Marami kasing Ethiopian ang kawal mismo dito sa Ehipto. At saka isa pa, may mga alliances na nangyayari. Kaya ganyan, maraming mamamatay sa Ehipto, halos mauubos ang tao dyan, kasama sa mga mamamatay na ito ay yung mga taga-Ethiopia. Sa digbaang iyon ay mapapatay ang mga upahang kawal, mga mercenaries yan ng Ethiopia, Libya, Lydia, Arabia, Kub, at aking bayan, meaning yung mga taga-Juda na nagpunta rin ng Egypt sa pag-aakala na matutulungan sila ng Egypt dahil may pagbabanta rin kasi na sasakupin ng Babylonia ang Juda. Mapapahamak ang lahat ng tutulong sa Ehipto. Ang ipinagmamalaki niyang lakas ay ibabagsak. Mangyari kasi na isinama ng Babylonia na wasakin ang Ehipto dahil sa sobrang pagmamayabang din na Ehipto. Akala nila sila na ang magaling na bansa at pinaniwalaan actually yan ng Juda. Kaya sumasandig ang Juda noon sa Ehipto sa buong akala na kayang protektahan ng Ehipto ang Juda laban sa anumang bansa na sasakop nito. Napakalakas pala masyado ng Babylonia. Bago pinasok ng Babylonia ang Juda, inuna ang Ehipto. At ngayon, tinalo ng Babylonia ang Ehipto at dito nahintakutan na pati ang Juda. Saka isinunod ng Babylonia ang Juda. Ganon. Kapag ang Ehipto ay akin ng tinupok at ang mga kakampi niya ay namatay ng lahat, makikilala nilang ako si Yahweh. Thank you po, Bert. Tuloy po natin verse 9. Sa araw na iyon, ang mga tagapagbalita ay isusugo kong sakay na mga sasakyang dagat upang bigyang babala ang Ethiopia na wala pa ring kabali-balisa. Sila ay paghaharian ng matinding kapighatian dahil sa pagkawasak na sasapitin ng Ehipto. Ang araw na iyon ay mabilis na dumarating. Ito ang pinapasabi ni Yahweh. Ang kasaganaan ng Ehipto ay wawakasan ko na sa pamamagitan ng Haring Nebuchadnezzar. Siya at ang malulupit niyang kawal ang susuguin ko upang wasakin ang Ehipto. Tabak nila'y ipamumuksa sa buong lupain. Pagdating ng araw na iyon, makikitang naghambalang ang mga bangkay sa buong lupain. Tutuyuin ko ang ilog Nilo at ipapasakop ang Ehipto sa masasama. Wawasakin ng mga kaaway ang buong bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Pinapasabi ng Panginoong Yahweh, dudurugin ko ang mga Diyos-Diyosa nila. Gayon din ang gagawin ko sa mga rebulto sa Memphis. Wala nang tatayo na pinuno sa Ehipto. Takot ang paghahariin ko sa buong lupain. Ang dakong timog ng Ehipto ay gagawin kong puok na mapanglaw. Susunugin ko ang Zoan sa hilaga
at paparusahan ang punong lungsod ng Tebes. Ang galit ko'y ibubuhos sa bayan ng Pelusyum na tanggulan ng Ehipto. Sisirain ko ang kayamanan ng Tebes. Tutupukin ko ang Ehipto. Mamamahay ang Pelusyum sa matinding pighati. Gigibain ang pader ng Tebes at babaha sa lupain. Ang mga binata ng On at Bubastis ay papatayin sa tabak. Ang mga babae naman ay mabibihag. Ang araw ng Tafnes ay magdidilim. Sa sandaling wakasan ko ang pananakop ng Ehipto at ang kapangyarihan niya'y putulin ko na. Matatakpan siya ng ulap at mabibihag ang kanyang mamamayan. Ganyan ang parusang igagawad ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ay makikilala nilang lahat. Remember yung mga pangyayaring dinidescribe dito ay mangyayari pa lang actually. Sinabihan na ni Yahweh o ng Diyos si Ezekiel na ito ang sabihin sa mga bansa, na ito ay mangyayari pati sa Ehipto. Nakarating yung babalang ito o yung sinasabing ito ng Diyos sa mga taga-Ehipto through yung mga traders na yan, ang mga biyahero. Ang problema, hindi nila pinaniwalaan si Ezekiel. Inakala nila na yung pinapasabi ni Yahweh ay hindi magkakatotoo dahil naniwala silang mas malakas sila sa anumang bansa na sasakop sa kanila. Masyado silang nagmataas at doon galit na galit ang Diyos. Ayaw ng Diyos yung masyado kang nagmamataas at ayaw ng Diyos na hindi ka susunod sa ibinibigay na babala sa iyo. Divine warning yan Kaya mas magandang sundin mo. Pag hindi mo kasi sinunod yun, talagang tahasang hindi ka naniniwala sa Diyos. Sa bagay sa Egypt naman, sa Ehipto, talagang hindi maniniwala ito kay Yahweh dahil may marami silang Diyos-Diyosan na pinapaniwalaan nila. At doon, galit din si Yahweh. Kaya nung hindi pinaniwalaan yung warning niya na ito, hindi na niya pinigil talaga ang mga taga-Babylonia na sakupin ang Egypt. Ganun po ang nangyari dyan. At nung masakop ang Egypt, maraming bansa rin ang naapektuhan nito. Yung may mga trade dito may mga negosyo, yung ibang mga yung ibang bansa na may mga kawal dito, yung nadamay na rin. Natakot sila dahil kung ang Egypt na napakalakas na bansa ay nalupig ng Babylonia, what more sila? Yun. Yan nga, pati yung Diyos-Diyosan nila, dudurugin talaga ng mga taga-Babylonia. Ipadudurog yung mga Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Diyos kasi dyan dahil masyado nilang sinasamba talaga ng gusto yung kanilang Diyos-Diyosan na wala naman talagang nagagawa. Okay. Tuloy po natin verse 20. Noong ikapitong araw ng unang buwan ng ika-11 taon ng pagkakabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, pipilayin ko ang braso ng hari ng Ehipto. Hindi ko ito pagagalingin para hindi na makahawak ng tabak. Ito ang sinasabi ko. Ako'y laban sa hari ng Ehipto. Babalihin ko pa ang isa niyang kamay para mabitawan ang kanyang tabak. Ang mga Ehipsyo'y pangangalatin ko sa iba't ibang bayan. Ipapatapon sa lahat ng panig ng daigdig. Palalakasin ko ang persa ng hari ng Babylonia at aalisan ko naman ng kapangyarihan ang hari ng Ehipto hanggang sa maging sugatan siya at umuungol na malugmok sa harapan ng hari ng Babylonia. Pahihinain ko ang hari ng Ehipto, ngunit palalakasin ko naman ang hari ng Babylonia. Kapag itinuro niya sa Ehipto ang tabak na ibibigay ko sa kanya, malalaman nilang ako si Yahweh. Pangangalatin ko sa lahat ng bansa ang mga Ehipsyo at ipapatapon sa iba't ibang dako. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito, binanggit na naman ang tungkol sa Ehipto. Dito sinabi
pinasabi ni Yahweh na yung pipilayan niya yung braso ng hari ng Ehipto. Ibig sabihin po noon, wawasakin niya ng tuluyan ang Ehipto. Hindi lang basta-basta yung hari yan. Yung binabagit yung hari ng Ehipto, yung kabuuan na mismo ng Egypt yan. Actually, hindi lang isang kamay ang ano yan, pati yung kabila pa para talagang hindi na makabangon ang Egypt. Ganun ang gagawain talaga nung gagawain ng Diyos na yon sa pamamagitan ng Babylonia. Ito ang sinasabi ko, ako'y laban sa hari ng Ehipto. Babaliin ko pa ang isa niyang kamay. Binali na yung isa, babaliin pa para hindi na makabangon. Hindi na makabawi talaga ang Egypt. Ang mga Ehipto'y pangangalatin ko sa iba't ibang bayan. Totoo yun, magkakaroon din kasi na parang version nila noong diaspora. Hindi lang sa Israel nangyari yan pati sa Ehipto. Kakalat ang mga taga-Ehipto sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa pangyayari ito. Ipapatapon sa lahat ng panig ng daigdig. Palalakasin ko ang puwersa ng hari ng Babylonia at aalisan ko naman ng kapangyarihan ang hari ng Ehipto hanggang maging sugatan siya at umuungol na malugmok sa harapan ng hari ng Babylonia. Grabe rin talaga. At halos wasak na wasak din ang nangyayari sa Egypt na ito. At to that degree na ang karamihan sa mga Egyptio o mga Egyptians na ito ay nagkumalat sa buong mundo. May mga nakarating pa niya sa Amerika at kung saan lupalop ng daigdig talaga. Yung iba, nung dumating mga panahon, bumalik yung iba, hindi na nag-stay na dito sa kung saan sila inabot ng pagkalat nila dito sa mundo. Thank you po, Tata Bert. Next po tayo, chapter 31. Itinulad ang Ehipto sa puno ng cedar. Noong unang araw ng 3 buwan ng 11 taon ng aming pagkakabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan. Yan dito, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan, papaano sasabihin ni Ezekiel sa Egypt yun? Nandoon sila sa Babylonia. Under captivity rin siya. May mga ginagawa kasi sa Ezekiel na utos rin ni Yahweh. Minsan yung pinapalabas niya, yung parang may mga palabas siyang ginagawa. At minsan naman, may pinapasabihan sa yung mga biyahero. Kaya nakakarating yung mga sinasabi ni Yahweh through Ezekiel dahil sa mga biyahero din at sa mga doon sa mga nakakakita. May ginagawa di ba yung mga nauna ng ginagawa ni Yahweh na ni Ezekiel para maintindihan ng mga makakakita. At through that, aabot ang balita o kung yung anuman yung babala ni Yahweh sa Egypt. Ganun yun. Baka magtaka kasi sila, paano ganun niya si Ezekiel nga under captivity sa Babylonia. Yun ang pamamaraan noon. Thank you, Father Bert. Ano ba ang nakakatulad mo sa iyong kapangyarihan? Ang katulad mo ay cedar sa Lebanon. Mayayabong ang sanga, malago ang dahon. Ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay abot sa ulap. Sagana ka sa dilig. May agos pa sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo. Ganon din sa bawat punong kahoy sa gubat. Kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat. Ang mga sangay mayayabong at mayabong ang dahon sapagkat sagana nga sa tubig. At doon ang mga iboy gumagawa ng pugat. Sa lilim nito nagluluwal ng anak ang mga hayop. At ang mga bansa ay sumisilong sa kanya. Anong inang pagmasdan ng maganda niyang kaanyuan? Marami ang sanga, mayayabong, malalabay. Mga ugat nito ay abot sa masaganang bukal ng tubig. Hindi ito mahihigtan kahit ang cedar sa hardin ng Diyos. Hindi maipapares sa alinmang punong kahoy sa hardin ng Diyos. Ito'y aking pinaganda. Pinayabong ko ang mga sanga. Kaya nananaghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hardin ng Diyos sa Eden. Dito naman ipinaris o inihalin tulad
ng Diyos ang bansang Egypt sa isang puno ng cedar sa Lebanon. Yung puno ng cedar to cedar tree. Ano cedar? Tama, puno ng cedar. Hindi. Cedar tree nga, tama, cedar tree. Isang puno na kung tawagin ay cedar. Mataas na puno yan, matayog ang inaabot. Kaya nga binabanggit na ganyan, okay lang. Maraming sanga, maraming dahon dahil nga sa naging kaunlaran din ng Egypt. Marami ang humihimlay dito, yung mga ibon. Marami rin ang pumupunta sa ilalim ng punong ito para kumanlong. Ganyan katanyag, ganyan kasikat ang Egypt. Kaya binigyang babalaan ni Yahweh ng Diyos ito kung ano ang sasapitin nito. At dito pinapakita nga na maraming ibon ang humihimlay sa mga sanga ng nasabing puno ng cedar na ito. Sige. Part of the pine family. Cedar. Kaya mataas ang puno eh. Kaya sikat na uri ng puno noon yan eh. Doon inahiling tulad ng Diyos ang bansang Egypt. Marami ang sanga, mayayabong, malalabay, mga ugat nito ay abot ng masaganang bukal ng tubig. Yung bukal ng tubig na sinatawag dito, ayan na rin mismo yung Nile River. Malapit. Ayan kasi number 1 ipinagmamalaki. Kaya umunlad ng gusto ang negosyo sa Egypt ay ang Nile River. Nakakaano kasi yung mga barko dyan doon yung panahon na. Ito'y aking pinaganda, pinayabong ko ang mga sanga. Kaya nananaghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hambi ng Diyos sa Eden. Tsaka Tata Bert, yun nga yung mode of nila, yung trade, di ba pinatuyo niya sa sobrang gamit. Talagang, nako, wala nang lakas. Wala nang lakas. Ito talagang abutin. Correct. Tuloy po natin, verse 10. Kaya't sinasabi ng Panginoong Yahweh kung ano ang mangyayari sa punong kahoy na itong tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap. Ngunit habang tumataas, magiging palalo siya. Magiging palalo. Ganda nung niya. Kapalos. Kaya naman, ipapasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na marapat sa kanya. Ibubuwal siya ng mararahas na bansa, saka iiwan. Mga sanga nito ay balibaling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisa ng mga taong sumisilong sa kanya. Ang mga ibon ay hahapon sa puno nitong nakabuwal, at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga nitong naghambalang. Hahapon yung dadapo. Dadapo. Mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy na sagana sa dilig ay hindi na makataas hanggang sa ulap. Silang lahat ay pababayaan kung mamatay tulad ng tao. Sa gayon, lahat ay makakaranas ng kamatayan sa walang hanggang kalaliman. Ito talagang pag ang isang bansa katulad ng Egypt umunlad nga talaga sa totoo, no? Na maraming naiinggit na ibang bansa rito. Ang problema, naging palalo ang Egypt. Nagmalaki ng gusto dahil sinasabi na malakas nga sila na walang makakatalo sa kanila. Maunlad at walang tatalo sa anumang digmaan. At pinabulaanan ng Diyos yan mismo ng isang bansa na hindi naman sumasamba sa tunay na Diyos, tapos ganito kapalalo, ay ibabagsak niya talaga yan. Kaya ganyan ang nangyari sa Egypt. Ang ganda, inihalin tulad sa isang puno ng cedar ang Egypt niyo, kung gaano kataas ito, tumaas ng tumaas, then syempre sa pagbagsak niya, matinding pagbagsak ang daranasin niya dahil sa pananakop na gagawain ng isang bansa. Yan.
Ipinapasabi nga ito niya, kapag naihulog na ito sa daigdig ng mga patay. Ay, wala pa bakit ba? Tata Ayan, Bert. oo. Apo. Ayan. Thank you po, Tata. Okay na po. Dito bilanggit na rin naman nakakaranas ng kamatayan na walang hanggang kalaliman. Yan, walang hanggang kalaliman, yan na yung abyss. Oh, yun. Tama. Sheol. Yes, ito. Kasi isip ko, patay ka na, pero walang hanggang pa. Parang, Oo. sobrang Grabe talaga yun. Walang hanggang kalaliman. Kalaliman. Yan. Thank you, Tata Bert. Tuloy pa natin verse 15. Ipinapasabi nga ito ni Yahweh. Kapag naihulog na ito sa daigdig ng mga patay, papabayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Pipigilin ko ang agos ng mga tubig para hindi ito umagos sa ibabaw ng lupa. Dahil sa pagkamatay ng kahoy, babalutin ko ng kadiliman ang bundok Lebanon at malalanta ang mga kahoy doon. Ang mga bansay mayayanig sa lakas ng kanyang pagbagsak sa daigdig ng mga patay. Dahil dito, masisiyahan ang mga kahoy sa walang hanggang kalaliman. Ang pinakapiling punong kahoy sa Eden at ang mga piling cedar sa Lebanon. Pare-pareho silang dadalhin sa daigdig ng mga patay para doon sila magsama-sama ng mga namatay na. Ano pat ang lahat ng sumilong sa kanya ay mga ngalat sa iba't ibang bansa. Ang grabe talaga yung sasapitin din ng Egypt dito sa gagawain ni Yahweh sa kanya sa tulong ng Babylonia, talagang madudurog ng husto. Ayun nga, babagsak mismo sa tinatawag na Sheol o yung lugar na malalim, pinakamalalim matatawag, lugar ito ng mga patay. Ganon ang mangyayari sa Egypt. Ibig sabihin, hindi na halos makakaahon ang Egypt doon sa kasasadlakan niya. Pinakamalalim na kadiliman yan Mahihirapan ang makaahon ito. At ganon nga sa totoo ang nangyayari sa Egypt. Actually, desolated ang Egypt dito for 40 years. Halos walang tao yan. Kung meron mang masasabi, yung nangangalat, yung mangilan-ngilan lang. Dahil karamihan sa mga tao ng Egypt noon, kumalat sa ibang lugar na. Talagang bumagsak siya sa daigdig ng mga patay. Kasama na yung iba pang mga patay na naging palalo rin kasi. Verse 18, Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang maitutulad sa karangalan at kapangyarihan nito? Gayunman, ihuhulog siya sa walang hanggang kalaliman. Kasama ng mga punong kahoy ng Eden. Isasama siya sa mga napatay sa digmaan. Ang kahoy na ito ay ang paraon at ang kanyang mga tauhan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pala yung sinisimbolize noon. Kahoy. Yan talaga, ganun talaga ang kasasakitan ng Egypt noon, Halos talagang wala Wala nang sumunod na kung sino ang maghahari noon. Matagal yun. 40 years nga nawala. Parang nawala yung bansang Egypt niyan Nakakalat yung tao niya, saka na lang nagbalikan ng mga tao after so many years. Thank you po, Tata Bert. Sunod po natin. Kaya pa natin mag-isa pagkatapos susunod, Tata Bert. Pwede rin kung may oras pa. Yes. Hello po kay Miss Chona Acuña, Sonia Palomero, and Miss Jos Caliano. Sonia Palomero, nasa Mindanao na yan. Sonia, hello Sonia. Salamat po sa panonood. Yung pala, ibang Chapter 32. Itinulad sa buwaya ang paraon. Hindi rin naman ang ng Diyos, Kaya pala very relevant. Hanggang ngayon ginagamit natin. Yan. Noong unang araw ng 12 buwan ng 12 taon ng pagkakabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Ehipto. Sabihin mo, ikaw ay batang-batang leyon sa gitna ng maraming bansa. Tulad ka ng buwaya sa mga batis ng ilog Nilo.
Binubulabog mo ang tubig at pinarurumi ng iyong mga paa. Kapag natipon na ang mga bansa, pahahagisan kita ng lambat at ipaahon sa katihan. Iahagis ka sa gitna ng parang. Pababayaan kong kainin ka ng mga ibon at hayop. Ang iyong mga laman ay ikakalat sa kabundukan. Ang mga libis ay mapupuno ng iyong bangkay. Ang lupain, kabundukan at mga batis ay matitigmak ng iyong dugo. Sa pagpapaalis ko sa iyo, tatakpan ko ang kalangitan. Tatakpan ko ng makapal na ulap ang mga bituin. Gayon din ang araw at ang buwan ay hindi na magliliwanag. Ang lahat ng tanglaw sa kalangitan ay pawang matatakpan. Sa lupain na may maghahari ang matinding kadiliman. Yan. Ito, dito naman yung paraon naman ang tinawag ng Diyos, kinumpara niya yung paraon sa buaya. Dahil yung paraon nga ay masyadong magulo. Para bang masyadong mayabang nga na ganyan. Dahil nga maano siyang bansa, yung Egypt, dahil sa pamamahala niya ay umunlad na bansa yan. Ang problema, masyadong umabot na sa ulo yung naging palalo, masyado nang umabot sa ulo yung kanyang kasikatan. Ang akala na niya, walang tatalo sa kanilang bansa. Pero iba ang nangyari. Sabihin mo, ikaw ay batang-batang leon sa gitna ng maraming bansa. Tulad ka ng buhaya sa mga batis ng iyong ilog Nilo. Binulabog mo ang tubig at pinarurumi ng iyong mga paa. Yung nga, binulabog niya yung tubig, ibig sabihin, yung mga ibang bansa, para bang takot na takot sa kanya. Dito sa bansang Egypt na ito, sa pamumuno ng paraon. Kaya ganyan naman, kapag natipon na ang mga bansa, pahahagisan kita ng lambat. Kapag natipon na yung mga bansa, pahahagisan siya ng lambat, yung mga bansa na gigera dito sa Egypt, pahagisan ng lambat para maiahon yung paraon doon sa tubig ng Nilo. At pag naiahon na nila, mapapatay na itong paraon Ikakalat, pababayaan kung kainin ka ng mga ibon at hayop na yatanggat na wala ka. Dahil isa sa matatawag na matinding ginagamit ng Egypt noon yung ilog Nile. Andiyan dyan halos matatawag yung lakas niya sa negosyo, pati na rin sa pakikiligma. Nagagamit niya kasi yan. Kaya iaahon siya dyan. At once na naahon na, yung paraon dyan, syempre mahihina na yan. Mawawala na siya ng puwersa, mapapatay siya, at yung kanyang mga laman ay ikakalat sa kabundukan. Ang mga libis ay mapupuno ng iyong bangkay. Ang lupain, kabundukan at mga batis ay matitigmak ng iyong dugo. Sa pagpapaalis ko sa iyo, tatakpan ko ang kalangitan. Tatakpan ko na makapal na ulap ang mga bituin. Gayon din ang araw. Ibig sabihin, mawawala yan, kumpletong malulungkot ang Egypt sa mangyayaring ito sa kanya. Ang lahat ng tanglaw sa kalangitan ay pawang matatakpan. Sa lupain na may maghahari ang matinding kadiliman. Talagang desolated yan. Matindi yan kalat na kalat sa history yung ano na yan. Desolated. 40 years. Hindi mo tagal, 40 years. Thank you po, Tata Bert. Tuloy pa natin verse 9. Maraming bansa ang magugulo kapag naipamalita kong ikaw ay winasak ng mga bansang hindi mo kilala. Maraming tao ang mamamangha sa nangyari sa iyo. Manginginig ang mga hari kapag iwinasiwas ko sa harapan nila ang aking tabak. Ang lahat ay manginginig sa takot kapag nakita nilang ikaw ay aking ibinagsak. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh sa hari ng Ehipto, lulusubin ka ng hari ng Babylonia. Ang mga mamamayan mo ay ipapapatay ko sa mga kawal ng malulupit na bansa. Lilipulin nila ang iyong mamamayan at sisirain ang mga bagay na ipinagmamalaki mo.
Papatayin ko ang lahat ng hayop mo sa baybay tubig upang wala nang bumulabog dito. Sa gayon ay lilinaw ang mga tubig nito at aagos na ito ng payapa. Kapag ikaw ay ganap ko ng nawasak at napatay ko na ang lahat ng iyong mamayan, makikilala mong ako si Yahweh. Ang babalang ito ay magiging awit ng panaghoy. Aawitin ito ng kababaihan para sa buong Ehipto. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Magiging malaking balita sa ibang mga bansa ang mangyayari sa Egypt na ito. At dito, malalaman din ng mga ibang bansa na isa sa tumulong o may gawa ng mangyayaring ito sa Egypt ay si Yahweh, ang Diyos mismo. Dahil nga pinakailaman niya ito, ginamit niya ang Babylonia para magsagawa ng pagwasak sa Egypt dahil nga sa sobrang pagsamba ng Egypt sa Diyos-Diyosan. Masyado naging palalo na rin yung mga pamumuno dito, kaya nararapat na sabi nga ni Yahweh, kalusin na yung sobrang ng salop ng Egypt na ito. Ganun ang ginawa nga. Yung mga bansa mamamangha dahil hindi sila makapaniwala na isang bansa na tulad ng Egypt mangyayari yung pagkawasak na ito. Yung iba matutuwa. Matutuwa dahil galit sila sa Egypt. Yung iba naman ay matatakot dahil considering napakalakas nga ng Egypt, tatalunin ang inaakala nilang bansa na hindi makakayanang talunan ng Egypt. Yun ang Babylonia. Actually, hindi lang Babylonia ang gigera din sa Egypt, marami. Pero pinakamalakas ang Babylonia na siyang sumakop o sumira sa Egypt. Papatayin ko ang lahat ng hayop mo sa baybay tubig. Yun nga, yung mga naninirahan doon sa ilog ng Nilo upang wala nang bumulabog dito. Sa gayon ay lilinaw ang mga tubig nito at aagos na ito ng payapa. Kaya aagos ng payapa, ibig sabihin wala nang mga pangyayari doon. Parang natural na natural yan. Ginagamit kasi talaga ng gusto ng Egypt yung ilog Nile na yan. Kaya busy yan eh. Kapag ikaw ay ganap ko ng nawasak at napatay ko na ang lahat ng iyong mamamayan, makikilala mong ako siya. Dito nga binabanggit ni Yahweh na siya ang may gawa. Dahil actually, may instrumento din siya sa pagkawasak nito. Ginamit niya. Ginamit niyang instrumento ang Babylonia upang mangyari ito sa Egypt. Ang babalang ito ay magiging awit ng panaghoy. Aawitin ito ng kababaihan para sa buong Egypt. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Yung nangyari sa Egypt ang magiging panaghoy, malungkot na awit yan. Ibig sabihin. Awit ng parang patay. Panaghoy. Thank you, Patay. Verse 17, ang daigdig ng mga patay. Noong 15 araw ng unang buwan ng 12 taon ng pagkabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng mga bansang makapangyarihan. Ihagis mo sila sa walang hanggang kalaliman upang masama sa mga naroon na. Sabihin mo sa kanila, hindi kayo nakihihigit sa iba. Iuhulog din kayo sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga makasalanan. Mamamatay ang mga Ehipsyo tulad ng mga namatay sa digmaan. Handa na ang tabak na napapatay sa kanila. Sila ay buong galak na tatanggapin sa daigdig ng mga patay ng mga bayaning Ehipsyo at lahat ng nakipaglaban sa panig ng Ehipto. Sasabihin nila, narito na ang mga makasalanang kawal na napatay sa labanan. Mamamahinga na rin tulad natin. Sige. Ang daigdig ng mga patay. Ezekiel, anak ng tao,
Tangisan mo ang mga mamamayan ng Ehipto kasama ng mga bansang makapangyarihan. Ihagis mo sila sa walang hanggang kalaliman upang masama sa mga naroon na sa mga naroon na. Sabihin mo sa kanila, yun nga, pinasasabi na ang Ehipto ay hindi nakahihigit sa iba. Katulad ng ibang bansa na may nangyari din dahil hindi naging maganda ang mga bansang ito, ganun din ang mangyayari sa Ehipto. Ihuhulog din sila, sama-sama silang ihuhulog hanggang kalaliman. Sama-sama na sila doon, kasama ng mga makasalanan. Mamamatay ang mga Ehipsyo, tulad ng mga namatay sa digmaan. Handa na ang tabak na papatay sa kanila. Sila ay buong galak na tatanggapin sa daigdig ng mga patay ng mga bayan ng Ehipsyo at lahat ng nakipaglaban sa panig ng Ehipto. Sasabihin nila, narito na ang mga makasalanang kawal na napatay sa labanan. Mamamahinga na ring tulad natin. Ito pong mga binanggit dito kasi, hindi pa nangyayari. Babala pa lang ni Yahweh yan na ipinasasabi kay Ezekiel. Ang problema nga, nangyari ito dahil hindi nila pinaniniwalaan yung warning na ibinigay ng Diyos sa kanila. Thank you, Tata Kurt. Tuloy po natin. Verse 22. Naroon ang Assyria, napapaligiran ng mga libingan ng kanyang mga tauhan na pawang namatay sa digmaan. Ang puntod niya ay naroon sa kaloob-looban ng walang hanggang kalaliman. Napapaligiran ng kanyang mga kawal na napatay sa labanan. Naghasik sila ng takot sa daigdig noong sila'y nabubuhay pa. Yan, nauna na ang Assyria doon. No? Nawasak rin kasi ang bansang Assyria. Katulad din ng dahilan, Diyos-Diyosan, katulad din ng dahilan na masyadong nang apirin kasi ang bansang Assyria noon. Unang sinakop nito ay yung northern part ng Israel. Assyria ang sumakop dyan. Kaya yon, nung matalo rin ng Assyria, ganun din ang nangyari. Mas nauna pa nga siyang kasama ang kanyang mga tauhan na napunta doon sa tinatawag na malalim na lugar na ito. Verse 24, naroon ang Elam na napapaligiran ng kanyang mga kasamahan na pawang namatay sa digmaan. Dati kinatatakutan sila sa daigdig, ngunit ngayon sila'y nasa kahihiyang kalagayan sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga nauna na roon. Siya'y kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Napapaligiran ng puntod ng kanyang mga tauhan. Naghasik sila ng takot sa ibabaw ng daigdig at ngayoy inilagay sila sa kahiyahiyang kalagayan, sa walang hanggang kalaliman, kasama ng iba pang napatay sa digmaan. Nandoon din sa mga lugar ng mga patay, ang Elam, pati na rin yung kanyang mga sundalo, yung kanyang mga tauhan. Kasama rin nila roon yung mga hindi tuli, meaning hindi Hudyo, na napatay sa digmaan. Hindi Jew, kundi ibang bansa yan. Kasama rin doon sa lugar ng mga namatay ng ito. Kasama-sama sila, Egypt, Elam, yung Assyria at iba pa. Verse 26, naroon ang Meshek at Tubal na napapaligiran ng kanilang mga tauhang hindi tuli na pawang napatay sa digmaan, sapagkat nagpunla sila ng takot sa ibabaw ng daigdig. Hindi sila pinarangalan tulad ng mga bayaning nauna sa kanila sa daigdig ng mga patay. Ang bayaning iyon ay inilibing na, suot ang kanilang kagayakang pandigma at nasa ulunan ang tabak. Sila ay kinatakutan noong nabubuhay. Gayon, mamamatay ang mga Ehipsyo, kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Yan, ito na naman, binanggit na naman yung mga lugar, Meshek at Tubal na hindi tuli. Ibig lang sabihin po niya na hindi Jew, hindi Hudyo, ang mga iyan.
inilibing na suot pa. Mga bayani silang itinuturing ng kanilang sariling mga bansa. At kasama na rin nalibing doon dahil namatay din sila. Gayong mamamatay ang mga Ehipsyo kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan na iyon. Verse Lugar ng 29. mga patay na pala ito. Oo nga po. Naroon ang Edom, ang mga hari nito at mga pinuno. Sa kabila ng kanilang tinaglay na kapangyarihan, naroon sila ngayon sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Nandoon din sa pagtatapunan nila, kasama ng mga patay ay ang Edom. Kasama ang mga hari nito at mga pinuno. Ito yung mga tao noon na makapangyarihang matatawag, na nagmamalaki na masasabi, pero siyempre aabot din doon sa punto na may sasakop din sa kanila at tatalo sa kanila. At ganun nga ang nangyari dito sa Edom na ito. Kasama rin silang nandoon din sa lugar ng mga patay na. Naroon ang mga pinunong taga-Hilaga at lahat ng taga-Sidon. Inilagay rin sila sa kahiyan dahil sa takot na inihasik nila bunga ng kanilang kapangyarihan. Kasama sila sa walang hanggang kalaliman ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Yung lugar ng mga taga-Sidon na ito, no, na masyadong mayabang, inilagay na rin sila sa kahihiyan dahil natalo nga, nawasak na rin mismo yung kanilang mga kawal, mga pinuno, namatay na rin, at sama-sama at kasama na rin silang inihulog doon sa lugar ng mga patay na ito. Kasama ng mga hindi tuli. Yan. Wala ka naman na dun, di ba, Tata Bert? Wala na. Verse 9. Kapag nakita sila ng paraon, makadarama siya ng kasiyahan, pagkat siya man at ang kanyang bungukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Hinayaan ko ang hari ng Ehipto na magpunla ng sindak sa mga buhay. Ngunit, mamamatay din siya at ang lahat niyang kawal at masasama sa mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Ang Panginoong Yahweh ang nagsabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matutuwa yung makadarama ng kasiyahan yung paraon, ha? Makikita niya rin kasi doon yung mga kita sila doon, kaya matutuwa yung ibig sabihin hindi lang siya. Oh. Hindi lang sa kanya nangyari yung matalo na ito na mapatay, pati yung iba pa. Ibang mga bansa na naging kilala rin. Naging kilala rin, tapos sama-sama sila doon. Badi-badi sila ngayon lahat doon. Ngunit mamamatay din siya. Kasama na lahat niyang kawal at masasama sa mga hindi tuli na masasama sa mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Ang Panginoong Yahweh ang nagsabi nito. Parang pinakita rin dito talaga, Tata Bert, kung mapapansin niyo po, na talagang ganun kasama yung ugali ng paraon. Kasi yung nandun siya, at naramdaman niyang hindi ako nag-iisa, may mga, di ba, parang dating, hanggang doon sa kalaliman, ganun siya kasama. Ay, grabe. Ayun po. Ayan. So, tapos atin sakto, Tata Bert, ang ano natin. Mag-ano lang po. Ayan. So, sa akin po, talagang idiniin po ng Diyos ni Yahweh dito. At hanggang ngayon, mag-a-apply naman yan sa kahit anong lakas mo, hari ka, di ba? Malakas yung bansa mo. Kahit anong klaseng lakas. Ang lakas na yan, lakas lang ng tao. Tandaan niyo po, laging sinasabi yung Ezekiel, anak ng tao. Lahat yan, anak lang po ng tao. Lahat tayo, anak lang tayo ng tao. Pero once na pinakita mo na ang iyong lakas ay sa Panginoon mo kinukuha, dun ka niya i-consider na anak ka niya, anak ka ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi mo kinikredit sa sarili mo, kahit ngayon, kunwari, nanalo ka sa school,
nanalo ka sa singing competition. Kaya natutuwa ko po dyan, Tata Bert, yung kaila Sofronio, kaila Mati J. Ano sila, alam mong tumitingin sila sa taas, alam mong makajos, alam mong hindi ito sa akin, hiram ko lang tong talentong to. Doon mo masasabi, at matatawag ka, sure ako matatawag ka ni Yahweh na anak ka ng Diyos. Dahil hindi mo sinasarili yung iyong lakas. Ayun. Yun lang po yung sa akin, Tata Bert. At dito binanggit yung mga bansa na dating tinitingala kasama ng Egypt dahil naging masagana, dahil naging maunlad, at dahil na rin naging maganda ang katayuan. Pero ang problema nga lang sa mga ito na narating nila yung mga ganyong kagandahan ng kanilang lugar. Ano ba itong matatawag ko rito? Sige lang po, Tata Bert. Take your time. Yung mga bansa kasi ito, naging matayog ng gusto sa kanilang mga narating na katayuan. Hindi sila, umabot sila sa ganitong punto dahil na rin sa pagmamalaki nila sa kanilang sarili. Hindi sila dumikit sa Diyos. Yun ang kaibahan. Diyos-Diyosan dala nilang sinasamba na inaakala nila ay may magagawang maganda sa kanila all throughout ng existence nila. Pero hindi. Makikita ng Diyos yan. At dito makikita na masasabi natin na kung hindi ka nakasandig, pasensya na po ha, at medyo Mga ipsyo po din. nagyera din yung Yung aming staff din. pasensya na po. Ayun nga po, kung masyadong nagmatayog ka dahil sa nakakabit mong tagumpay, sa nakakabit mong pagkakapanalo sa mga labanan, at maraming bansang tumitingala sa iyo, darating din ang panahon na babagsak ka kung hindi mo nakamit yung mga tagumpay na iyan sa tulong ng Diyos. Ibabagsak ka rin ng Diyos lalo na kung naging panalo ka sa iyong kapwa o sa ibang mga bayan. Kinakailangan kasi na iuna mo ang Diyos sa mga tagumpay mo upang maging matatag, upang lalong higit na matatag yung magiging katayuan mo. At upang yung kaunlaran na tinatamasa mo ay maging hanggang dulo. Dapat unahin mo lagi ang Diyos. Dito kasi, kaya binabanggit dito ng Diyos yung mga bansa na nawasak na, sama-sama sila sa isang lugar dahil naging palalo sila. Hindi nila isinandig sa Diyos yung kanilang tagumpay. Ganun lang masasabi. Thank you po, Tata Bert. Ang ganda po ng sinabi mo. Ayan. So, yun po, mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay sa Facebook, dun pa rin po sa Senior Anthony Rivera Facebook page. Sa YouTube naman po, Anthony Rivera-AGD. Sa mga bago-bago lang po at gusto pang malaman kung paano nag-umpisa sa center, si Senior at mga iba pang proyekto, ayan, sa anthonyrivera.com. At bukas po, Bukas alas 8, yung nobina po natin, no? Most probably, baka medyo nagpapagaling po si Tita Helmy, kaya baka si Mamita ang mangunguna po sa ating nobina bukas. Then, bago po ang gamutan, yung 183rd lecture po natin. thank you so much, Tata Bert. Thank you po sa lahat sa inyo. God bless po. Bye-bye!